Aba, tahimik ka. Sigurado akong puro pasang-awa na naman ng grades ng iba riyan. Palibasa, puro tubig ang laman ng utak. Katulad ng buko na tinitinda niya. Grabe ka naman, girl. Nakakuha naman siguro siya ng mataas na grades, lalo na sa practical assessment. Marunong ang magbiyak ng buko eh. Laman pa kaya ng tao? May problema ba kayo sa buko? Bakit hindi niyo pa sabihin ang pangalan ko? Parinig pa kayo ng parinig. Halata namang akong pinag-uusapan ninyo eh. Oh, ano naman kung ikaw? May angal ka? Bakit ba kasi nursing ang kinuha mong kurso? Mas bagay ka sa palengke bilang magbubuko, Day. Big deal talaga sa inyo ang hanap buhay namin, no? For your information, hindi ko ikinahihiya ang pagbubuko. Dahil yun ang bumubuhay sa amin. Lalo na sa pag-aaral ko. Whatever. Umalis ka nga sa harapan ko. Mamaya mahawaan pa ako ng kalyo mo. Tayo na, girl. Pinapatulan mo na naman ang babaeng yan. Mag-retouch ka na ng powder mo. Pinagpapawisan ka na, oh. Tsaka hindi naman nakakahawa ang kalyo. Tama, mag-retouch na kayo. Dahil sumisilip na ang tigyawat mo, oh. Hindi na makahinga sa kapal ng pulbo na tinatapal sa mukha mo. Ay, nako. Anong tinitingin-tingin mo, ha? Umalis ka nga sa daan. Hinila pa ni Nicole ang buhok ni Roxanne bago ito pumunta ng banyo. Ngunit kahit anong pangyihiyan nito sa kanya ay hindi siya napipikon. Dahilan na mas lalo pang ikagalit ni Nicole. Nag-aaral sa nursing si Roxana sapagkat pagiging doktor o nurse ang pangarap niya mula pa pagkabata. Isang kumadron at manghihilot ang kanyang lola, kaya isa rin yun sa naging impluwensya niya. Matapos ang klase, tumutulong siya sa kanyang ama sa kanilang bukuhan. Hindi niya pinapansin ang mga puna ng mga kaklase at ibang tao. Madalas niyang nadidinig na sayang ang kanyang ganda kung magbubuko lamang siya. Tay, magpahinga na ho kayo. Ako na po ang magbabantay rito. Ay, dumating ka na pala, anak. Ay, ikaw itong magpahinga. Alam kong pagod ka sa paaralan. Ay, isa pa'y hindi naman gaano karami ngayon ang bumibili ng buko eh. Ano pong hindi? 3 sako nang nabalatan nyo, oh. Half day lang naman kami kanini, kaya wala gaanong ginawa. Tay, ito po pala ang grades ko. Hindi po masyadong mataas. Ay, patingin nga. O yanong hindi. Mataas na tong 2. Importante wala kang 3. Ay, naku. Ako nga nung elementarya masaya na ako kung naka 75 ako eh. Yang si Tio Manuel mo, madalas first honor yan noon. Pero magbubuko rin ang binagsakan. Ay, ikaw anak, mag-aral kang mabuti para naman mabago ang buhay mo. Tay, hindi ko ikinahihiya ang trabahong to. Ayaw mo nun, may magandang magbubuko rito sa palengke. Kung siswertehin, magbubuko na, nurse pa. Ikaw talagang bata ka. Kung nabubuhay pa nanay mo, matutuwa yun sa'yo. Kamukhang kamukha mo talaga siya. Mistisa at napakaamo na mukha. Buti na lang talaga hindi ka nagmana sa akin. Ano pong hindi? Nagmana kaya ako sa kasipagan mo, Tay? Ay siya, paparating na si Ronald. Kukunin na yung kinayod na buko. May bibiyakin pa ho ba? Ibigay mo na lang yung Tupperware sa kanya. Tsaka itong 5 pirasong buko. Ilagay mo sa jug. Dahil konti na lang ang natitirang buko juice natin, oh. Napabuntong hininga si Roxanne nang mapansin ang mga kaklase na napadaan sa palengke. Pinagtatawanan siya ng mga ito habang ninilingon nang makita siyang nagbibiyak ng mga buko. Ay, di ba anak? Kaklase mo mga yan. Opo, Tay. Ay, sinabi ko na sa iyo na hiyaan mo na ako rito eh. Ayan tuloy pinagtatawanan kanila. Anong masama sa pagtulong ko rito? Marangal at higit sa lahat, ito ang bumubuhay sa atin. Alam mo, Tay, kahit na magiging successful man ako balang araw, hinding-hindi ko bibitawan ang trabahong to. Pwede tayo magpatayo ng buko shake o di kaya buko salad. O di ba buko pa rin, pero pinasosyal na. Bilib talaga ako sa iyo, anak. Ang ibang kabataan naging sakit ng ulo ng kanilang mga magulang. Pero ikaw, napakabait mong bata. At higit sa lahat, maganda pa. Siyempre naman, Tay. Nagmana kaya ako sa inyo ni Nanay.
Siya nga pala, Tay. Baka sa susunod na buwan magsimula na po yung OJT namin sa mga ospital at klinik. Hindi na po ako masyadong makakatulong sa inyo rito sa palengke. Ay, no problem, anak. Sabihin mo lang sa akin ang mga kakailanganin mo, ha? Tay, may ipon pa naman ako eh. Pag wala na po akong pera, sasabihan ko po kayo. Sa tuwing walang pasok si Roxana, ay sumasama ito kay Mang Dadoy sa Nyugan upang kumuha ng mga buko na ibinebenta nila sa palengke. Maliksi siyang sumasampa sa sasakyan, bit-bit ang ilang pirasong buko na animoy lalaki kung kumilos. Kaya't minsan ay napagkakamalan siyang tomboy at nanghihinayang ang mga kalalakihan sa kanya dahil sa kagandahan niyang taglay. Anak, tignan mo. Parang kursunada ka ng lalaking yun. Naku, binabantayan lang po tayo niyan. Baka mali ang bilang natin. Tsaka nanibago lang yata na may babaeng pumupunta rito. Sa bagay, anak. Ikaw lang talaga ang dalagang nagkaka-interes sa ganitong gawain. Ako na po ang magdadrive ng multicab mamaya para naman makapagpahinga kayo. Ay, sige. Alam kong mas magaling ka na magmaneho ngayon sa akin eh. Medyo malabo na kasi yung paningin ko. Dahil sa kanilang negosyo ay nakabili na rin ng sariling truck si Mang Dadoy. Hindi na sila nangihiram at nakakatipid pa sila. Tuwing Sabado at Linggo ay nagdi-deliver si Roxanne ng buko sa kanilang mga kakilalang tindera. Nagpapasama siya sa pinsang si Romel, ngunit siya mismo nagmamaneho. Dahil sa determinasyon at sipag ng dalaga, ay nasa 4th year na siya sa nursing at ilang buwan na lamang ay makakapagtapos na siya ng pag-aaral. Tapos na ang kanilang theoretical exams, kaya't kailangan nilang maghanda sa practical na pagsasanay o OJT sa mga ospital at klinika. Kabilang raw ng mga liblib na baryo kung saan madalang na nakakapunta ang mga nurse at doktor. Ipinaskil ng kanilang advisor ang mga pangalan sa harap ng pisara. Gayon na lamang ang pagtataray ni Nicole at Maris dahil kagrupo nila si Roxana. Pwede bang lumipat na lang siya ng group? Hindi siya nababagay na sumama sa atin, no? Mamaya mabawasan pang grades natin dahil sa pagiging taklesa niya. Sa pagkakaalam ko, hindi na pwedeng makalipat eh. Tsaka alphabetical order yan, girl. Bida-bida pa naman yan kay Prof, pero wala namang alam bukod sa pagbibiyak ng buko. In fairness, girl ha, siya yung mataas ang grade sa clinical simulations and CPR assessment. Tapos ikaw ang kulelat. Che! Mataas naman ako sa theoretical exams, no? Palibasa mo kang tambay ang babaeng yan. Partida wala pa yung ayos si Roxanne ha. Alam kong naiinis ka sa kanya dahil maganda siya kahit hindi naka-makeup. Sino ba kaibigan mo? Ako o siya? Nakakainis ka, ah? Siyempre ikaw. So, shut up! Napaka-importante ko naman para pag-usapan nyo. Kahit nagbubulungan kayo, dinig ko pa rin oh. Kung ayaw nyo akong kasama, edi wag kayong sumama. Tapos! Aba, ako pa talagang pagsasabihan mo ng ganyan? Eh, ikaw nga itong bulok ang grupo, oh. Tingnan mo, ikaw lang ang mahirap. Mamaya pasanin ka pa namin sa gastusin, no? May sarili akong pera, no? Hindi ako aasa sa inyo. Binanggapan ni Nicole si Roxanne bago bumalik sa kinauupuan nito. Matalino si Nicole pagdating sa exams. Ngunit mas magaling si Roxanne pagdating naman sa practical assessment. Bawat pangkat ay may 10 miyembro na inassign sa bawat klinika at ospital sa iba't ibang lugar. Kaya't sabi ka mga ito sa kanilang on-the-job training na mag-uumpisa sa susunod na linggo. Sa lubungang kilay ni Nicole nang kinausap ni Alex si Roxana. May gusto siya sa lalaki, ngunit halatang si Roxana ang natitipuhan nito. Magkasama pala tayo, Roxanne. Oo nga eh. Mabuti naman at may kasama akong mabait. Akala ko kasi puro bruha eh. Joker ka rin pala. Akala ko napakaseryoso mo eh. Hindi naman ako nagjo-joke eh. Totoong sinasabi ko. Kita mo yung si Nicole? Real life bruha yan. Sidekick niya yung si Maris. Naririnig kita, ha? Sampalin pa kita rin, eh. O bakit nagagalit ka? Kayo nga kung mag-usap ni Maris dinig ng lahat ah. Lalo na kung laitin niyo ako. Ano bang narinig mong sinabi ko?
O, kita mo na? Wala kang narinig. Gusto mo lang makisausaw sa usapan namin para mapansin ka ni Alex. Hayaan mo na siya, Roxanne. Mamaya magpalit pa ang mukha niyong dalawa. Jack, di mo yung magugustuhan. Hoy! Narinig ko yun ha? Mas attractive naman ako kaysa sa kanya, no? Isa pa, wala siya ng kung anong meron ako. At kahit kailan, ayokong maging siya. Naku! Tinanong mo rin ba si Roxanne kung gusto niyang maging ikaw? Diyan na nga kayo! Mapera ka lang kaya ka maputi. Kung hindi ka mayaman, ewan ko lang kung anong itsura mo. Malaki ang mata at malapad ang bibig. Nadadala lang ng kaartihan kaya nilalapitan ng mga lalaki. Idagdag pa na nililibre mo pa sila. Wag ako. Alam ko ang mga moves mo. Grabe ka kung makatingin kay Nicole ah. Gigil na gigil ka sa kanya. Galit na naman sa akin eh. Parang palaging pasa ng mundo. Oo nga no. Nagpapapansin kasi sa'yo yun. Tignan mo, ang lagkit ng titig niya sa'yo. Hindi ko siya type. Ayoko na sobrang maarte. Tsaka yung matalak. Konting problema, big deal sa kanya. Parang lahat na lang nakakaaway niya eh. Lalo na sa'yo, mainit ang dugo nun. Ewan ko nga sa kanya. Hindi ko naman siya inaano eh. Insecure kasi sa beauty mo eh. Halata naman. Kamukha mo kasi si Bianca Umali. Naku, ang layo kaya. Totoo, hindi ako nagbibiro. Namula ang pisngi ni Roxanne nang purihin siya ng binata. Samantalang salubong ang kilay ni Nicole habang nakatingin ito sa kanila. Girl, tingnan mo. Parang nagiging close na sila. Paano ba yan? Mukhang maagaw niya sa'yo ang lover boy mo. Tumahimik ka na nga! As if naman magugustuhan siya ni Alex. Mukhang lalaki pa yung babaeng yan kesa sa kanya, no? Selos yarn? Kahit na ano pang sabihin mo tungkol kay Roxanne, pinapaya mo na nga, pero marami pa rin ang nagkakagusto sa kanya, girl. Isa na ron si Alex. Sus! Ang ibig sabihin mo, pa-hard to get. Sa loob naman ng kulo ng babaeng yan, hindi magtatagal, mapapasa akin din si Alex. Watch out ka lang, girl. Saglit silang natahimik nang muling pumasok ang kanilang guro sa silid-aralan. Sa sobrang inis ni Nicole kay Roxana, ay idinikit nito ang bubble gum sa upuan ng dalaga. Sakto namang umupo siya, kaya't nang matapos ang klase, pagtayo niya'y dumikit ang bubble gum sa palda niya nang hindi niya napansin. Paglabas nila ng classroom, ay pinagtatawanan siya ng mga estudyanteng nakapansin sa kanyang palda. Anong nakakatawa? Malinis naman ang damit ko ah. Aray! Ang lapad ng daan, Nicole! Pahara-hara ka kasi sa dinadaanan ko eh. Diyan ka na nga. Binangga pa siya ng babae at tinawanan bago lumakad palayo. Ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit patuloy na nagtatawanan ng mga estudyante at nakatingin ang mga ito sa kanya. Hanggang sa napansin ni Alex ang palda niyang may nakadikit na bubble gum. Kaya tumakbo ito patungo sa kanya at agad siyang sinabihan. Sigurado akong si Nicole na naman ang may kagagawa nito. Lukarit talaga ang babaeng yun. Insecure lang yun sa'yo. Tulungan na kita matanggal yan. Ako na, kaya ko na to. Bumuntong hininga na lamang ang dalaga habang tinatanggal ang nakadikit na bubble gum sa kanyang palda. Napansin niyang tawang-tawa pa ang babae habang nakatanaw sa kanya. Isip bata talaga ang babaeng yun. Ay naku, kulang sa aruga. Nalalapit na ang araw ng kanilang OJT, kaya't nag-impake na siya ng mga gamit na dadalhin. Sa kada klinika o ospital sa bayan at mga baryo, ay 3 hanggang 5 araw sila mag-a-assist ng mga pasyente sa tulong at patnubay ng kanilang clinical instructor. Dahil malayo ang kanilang pupuntahan, silang lahat ay magrerenta ng bahay o kwarto malapit sa ospital. Sa gayon ay hindi na sila mahihirapan sa transportasyon at sabay-sabay silang papasok at uuwi pagkatapos ng duty, kasama ang kanilang clinical instructor. Oh anak, huwag mong kalimutang magdala ng pagkain ha. Huwag kang magpapagutom dun. Opo tay, uuwi naman po kaagad ako eh.
Tsaka hindi naman ganun kalayo ang ospital na pupuntahan namin sa ngayon. Basta anak, mag-iingat ka. Ay, hindi pa naman ako sanay na hindi ka umuwi ng bahay. Tawagan mo ko kapag tapos na ang duty mo, ha? Opo, Tay. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko na po ang sarili ko. Ay, siya nga pala. Pinapupunta ka ng lola mo sa kanyang kwarto. May sasabihin daw sa'yo. Ay, alam mo naman yun. Ayaw na mapalayo ka sa kanya. Sige po, pupuntahan ko na siya ngayon din. Nadatnan niyang nakaupo si Lola Carmi sa katre nito. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at ibinigay ang kwintas na may pendant na kulay puting bato. Lola, di ba ito yung mutya ng bato ng nyug na pinakaiingatan mo? Bakit ibinigay mo na to sa akin? Napangiti lamang ito sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Alam ni Lola na pupunta siya sa mga baryo at liblib na lugar kung saan hindi pamilyar sa apo. Kaya't upang makasiguro na ligtas siya makakauwi, ay ibinigay niya ang batong mutya ng nyog kay Roxana. Agad niyang hinalikan si Lola Carmi bago bumalik sa kanyang kwarto. Oh, ano ba ang kailangan ng lola mo sa'yo? Atat na makausap ka eh. Ibinigay tong mutya ng nyug, Tay. Mabisa at may kapangyarihan ba talaga to? Sa panggagamot, oo. At saka may dala ring swerte ang batong yan. Sa negosyo, sa pamilya. Pero siyempre dapat samahan pa rin ng dasal. Alam mo naman ang lola mo, masyadong mapaniwala sa mga mutya dahil kinalakihan na niya yan. Manggagamot ang mga magulang niya at sa kanya naipasa ang kakayahang manggamot, pati na mga kwintas tulad niyan. Pero Tay, ang ganda ng batong to. Paano kaya nakukuha ang mutya ng nyug? Sa pagkakaalam ko, mula yan sa baon ng nyog na walang mata. Bihira lang ang nakakatagpo niyan. Ang tubo niyan o coconut pearl ay naging bato, kaya naging mutya. Ang sabi ni Lola may tigabulag daw to. Hindi ko masyadong maintindihan, Tay. Tagabulag, yun ay kakayahan o kapangyarihan ng mutya na bulagin o linlangin ang paningin ng kaaway o masasamang nilalang. Yun pala. Ang lalim kasi magpaliwanag ni Lola kaya hindi ko masyadong magets. Ingatan mo yan, anak, ha? Huwag mong ipahawak sa iba para manatiling malakas ang bisa niyan. At saka ibalot mo sa pula o puting tela. Ibibigay ko nga rin sa iyo yung sa akin Naunahan pa ako ng lola mo. Meron ka rin ito, Tay? Oo naman. Bigay niya sa akin to nung magbinata na ako. Lalo na napapadalas ako magpunta sa mga liblib na lugar kung saan mayroong pagkukunan ng buko. Hoy, sige na anak, magpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Binalot niya ng puting panyo ang mutya at inilagay sa kanyang baga. Hindi siya naniniwala sa mutya, ngunit tinanggap niya yun upang hindi sumama ang loob ng kanyang lola kapag tinanggihan niya yun. Kinabukasan maaga siyang umalis ng bahay. Sa unang linggo niyang pagtatrabaho sa ospital, ay masaya siyang nag-assist ng mga pasyente. Hanggang sa lumipat sila ng lugar kung saan sila muling na-assign sa Baryo Kalubihan. Liblib na lugar na madalang puntahan ng mga healthcare workers. May lumang gusali na nagsisilbing ospital, kulang sa gamit pang medisina, at tila nakalimutan na ng gobyerno. Mahigit 1 oras ang kanilang nilakad mula sa bukana ng baryo, pagbaba ng jeep patungo sa ospital. Pwede naman siguro sa city lang tayo mag-OJT. Ang daming lamok naman dito. Bakit kasi kailangan pa sa lugar na to? Ang pagtulong, walang pinipiling lugar. Tsaka mas kailangan ng mga taong tulong natin dito. Mabuti na nga lang at kasama kita, Alex Kahit pa paano, stress reliever kita. Anong tingin mo sa kanya, Salon Pass? May sinasabi ka, girl. Sabat na sabat, hindi naman kinakausap. Wala lumakad ka na, mamaya maiwan pa tayo Ay, sakit na ng paa ko. Help me, Alex. Help me, please. Kaya mo na yan, ikaw pa. Kanina pa kasi tayo naglalakad. Malayo pa ba? Mga 2 oras pa yata ang lalakarin natin.
Nakikita mo namang walang kabahayan, oh. My gosh, super creepy naman ang lugar na to. Maris, where are you, girl? Huwag mo akong iwan dito. Nandito lang ako sa likod mo, no? Hinihingal na nga ako eh. Lihim na natatawa si Roxanne sa mga kaklase na hindi sanay sa malayong lakaran, sapagkat nasanay yung mga ito na hatid sundo ng mga kotse. May nakasulubong silang mga batang nangangahoy at halatang natutuwa ang mga ito sa kanilang pagdating. Maya-maya'y nakarating sila sa kabahayan at sinalubong sila ng isang babae at nagpakilala na si Nanay Selly na siyang may-ari ng bahay na kanilang tutuluyan sa baryo. Gawa ito sa pawid at kawayan, ngunit malinis ang loob. Ay, sa wakas nakarating din tayo. Oh my gosh, ang sakit ng paa ko. Ako rin, girl. Pagod na pagod na. Anong klaseng lugar ba to? Kayong dalawa talaga mahilig na magreklamo sa grupo natin. Hindi kasi kayo nag-i-enjoy eh. Hello, gubat na ang pinuntahan natin. Sa tingin mo mag-e-enjoy kami rito? Mamaya may mga bad elements pang nakatira dito. At ano pang mangyari sa atin? Ang ingay niyong dalawa. Gusto ko na magpahinga, okay? Nasaan na ba yung room ko dito? Ang sabi ni Miss Gonzaga, tabi-tabi tayo sa pagtulog. Isa lang naman ang higaan, oh. Nakikita mo yan? Ang mga lalaki sa kabilang kwarto, tayong 5 dito naman. What? My gosh! Hindi ako sanay na may katabi matulog, no? Lalo na makasama ka sa isang room. Problema ba yun? E di wag kang matulog buong magdamag. Basic. Che! Ito na sigurong pinaka-worst na lugar na pinuntahan natin. My gosh, wala pang kuryente. Masasanay ka rin. Marami-rami pa tayong baryong pupuntahan. Hindi lang dito. Nakabusangot na pinaypayan ni Nicole ang sarili. Ilang sandali kinausap sila ng kanilang guro na bukas na sila mag-uumpisa na mag-duty sa mini-hospital ng baryo. Madilim na rin at malayo ang kanilang nilakbay, kaya't kailangan nilang magpahinga. Nagluto sila ng baon nilang pagkain gamit ang palayok. May mga batang nagbigay sa kanila ng buko, kapalit ng ibinigay ni Alex at Roxanne ng mga dilata. Paano natin mabubuksan to? Sus, sisiw lang to sa akin. Boy, pahiram ng itak, ah. Uy, grabe. Ang galing mo talaga, Roxanne. Bilib talaga ako sa'yo. Ngayon lang ako nakakita ng babae na kayang magbukas ng buko at maganda pa. Huwag ka na magtaka, ito ang trabaho namin ni tatay. Kaya ko ngang umakyat ng nyug eh, basta hindi lang gaano kataas, ah. Ibang klase ka talaga, Rox. Ang sabihin mo, pinaglihi ka sa unggoy kaya ka ganun. O ayan, inumin mo, para naman tumahimik ka. Puro pamimintas ang naririnig ko sa'yo eh. Masarap ang tubig kapag bagong pitas, no? Oo, kaya nga bagong pitas yung mga tinda namin. Ngayon ko lang nalaman na yan pala ang sideline mo. Hindi ka naman nagtatanong eh. Ang sabihin mo, nahihiya kang malaman na magbubuko ka. Gusto mong biyakin ko yung bunganga mo? Kanina ka pa. Kainin mo na nga lang yung nyug. Napipiko na si Roxanne sa babae dahil sumasabat ito sa usapan nila ni Alex. Habang ang kaibigan nitong si Maris ay sarap na sarap sa buko na kinakain nito, maging ang iba nilang mga kaklase. Bukas, pagkatapos ng duty hours, magpakuha tayo sa mga bata. Mas masarap pa to kaysa sa milk tea sa bayan eh. Yes, I agree. Tila hindi na makapagsalita si Maris dahil puno ng buko ang bibig nito. Samantalang si Nicole ay natahimik dahil sinasaway ng mga kaklase sa pagtatalak nito. Lumalalim na ang gabi. Namamangha sila sa mga alitap-tap na tila mga Christmas lights na umiilaw sa mga puno. Kapag walang polusyon, buhay na buhay talaga ang mga alitap-tap. Wala na tayong makikita niyan sa syudad. Paano ba naman? Puro usok at building na lang ang nakatayo. Bilang na lang ang puno. Napahinto sa pagsasalita si Roxana nang may makitang lalaking dumaan sa bahay na kanilang tinutuluyan. Nagtama ang kanilang paningin at bahagyang tumindig ang kanyang mga balahibo
dahil kinabahan siya sa itsura nito. May malaking peklat sa mukha dulot ng hiwa. Nang kumurap siya'y mabilis itong nawala. Nasaan na siya? Ha? Sino? Yung tao. Kani-kanina lang nandyan siya eh. Nakatingin pa nga rito. Wala naman ako napansin Baka namamalikmata ka lang. Isasarado ko na lang tong bintana. Matulog na tayo. Hindi makatulog si Roxanne dahil nakikiramdam siya sa paligid. May mga yabag siyang naririnig na pabalik-balik. 12:00 na. Pero may gising pang mga tao rito. Kaninang 9:00 tahimik na nga Girl, umusog ka nga. Di ako makatulog dahil naaamoy kong hininga mo. Ang OA mo! Ang layo ko sa'yo ng 5 inches Tsaka wala ng space Nakasiksik na nga ako sa dingding. Nakakainis. Hindi ako makakatagal sa lugar na to. Napapangiti na lamang si Roxanne sa bangayan ng dalawang magkaibigan. Muli siyang sumilip sa butas ng dingding. Wala naman siya nakikitang tao at tumigil na rin ang mga yabag na kanyang naririnig. Mga hayop lang sigurong napadaan. 5:00 pa lamang ng umaga gising na si Roxana at nagluto na ng kanilang almusal. Habang ang kanyang mga kaklase mahimbing pang natutulog, pati ang kanilang guro. Nagising na rin si Alex dahil sa ingay ng kaldero at pagbibiyak niya ng panggatong. Ang aga mong nagising Ay, di mo man lang kami ginising para tulungan ka sa pagluluto. Okay lang. Sanay naman ako sa gawaing to eh. 8:00 pa naman ang pasok natin Sana 6 a.m. ka na lang gumising. Don't worry, kaya ko na to. Matulog ka na lang ulit. Maluluto na naman tong sinaing Mas tumindi ang paghanga ng binata kay Roxana dahil marunong ito sa gawain. Gamit lamang ang 2 bato at kahoy, malayo sa kinagisan nilang gumagamit ng stove. May poso sa tabi ng bahay na tinutuluyan nila, kaya't hindi na mahirap ang pag-iigib ng tubig. Ipinagawa pa yun ng mga dating estudyante na pumunta rin sa baryo Kalubihan. 7:00 na ng umaga nagising sina Nicole at Maris. Nagulat pa ang mga ito nang nakasuot na ng uniform si Roxana at handa nang pumasok sa ospital. Bumangon na kayo! Kung hindi pa kayo ginising mahimbing pa ang tulog ninyo. Anong oras na ba? Ang aga pa 7:00 na. Mahamog lang dito kaya akala mo maaga pa. Maligo na kayo sa poso. What? Bakit? Wala bang shower dito? Sosyal lang. Sa liblib na baryo po tayo, hindi sa city. Kaya magbomba ka na ng tubig para makapaligo ka na. Dali-daling tumakbo ang dalawa sa poso dahil sila na lang ang hindi pa nakakaligo. Turuan pa sina Maris kung sino ang pupuno ng balde dahil hindi marunong gumamit ng poso. Pinagtawanan sila ng kanilang mga kaklase dahil walang tubig na lumalabas. Kaya tinulungan na lamang sila ng binatilyong naroon. Puro kasi pagpapaganda lang ang alam Pambihira. Nakakatawa silang dalawa. Hindi sila makakasurvive kung maiiwan sila rito. Ay, sinabi mo pa. Maya-maya'y pumunta na sila sa ospital. May ilang pasyente ang naroon at tanging 2 medical workers lamang ang nag-aasikaso. Kaya't nang malaman ng mga taga-baryo na may estudyanteng naroon, ay nagpa-check up na mga ito. Registered nurse naman ang kanilang clinical instructor, kaya't tinulungan niya sa pag-aasikaso ang kanyang mga estudyante sa mga taga-baryo. Nagkataon naman na may nanganganak, kaya't napasabak sila sa pagtulong hanggang sa mailabas ang sanggol. Ay grabe, exciting sa lugar na to Mapapasabak talaga tayo rito. Oo nga Sana mabigyan din sila ng tulong ng gobyerno. Kahit gamot sa lagnat, wala sila. Tanging sa herbal lang sila umaasa kung ubos na mga gamot. Mas inuuna pa ang mangurakot kesa isalba ang buhay ng mga mahihirap. Oh my gosh, I hate this place. Oh, bakit na naman, girl? Ang dumi ng kubeta nila, girl. Paano ako makakaihi niyan? May tubig naman Madumi pa rin Parang ang daming germs. Kung ayaw mo umihi dyan, dun ka na lang sa damuhan. Gaga ka talaga.
Mamaya matuklaw pa ako ng ahas, no? So, magtiis ka na lang. Tinatakpan pa ni Nicole ang ilong habang nagbabanyo. Kulang sa cleaning materials ang hospital, kaya't nagtitipid din ang mga nagtatrabaho roon. Umaasa lamang sila sa donation ng mga estudyanteng naka-duty. 3:00 ng hapon sila umuwi. Sa daan ay napahanga sila sa ganda ng lugar, kaya't nag-usap sila na mamamasyal kung maaga ang kanilang off sa susunod na mga araw. Nabuhay sila ng payak katulad ng mga taga-baryo. Nakilala nila ang mga ito at nalaman nila na karamihan sa mga naninirahan doon ay hindi nakapag-aral. Araw ng pahinga, nagpaalam sila sa kanilang clinical instructor na sasama sa mga batang nangangahoy upang mamasyal. Pinayagan sila nito, ngunit pinaalalahanan na huwag masyadong lalayo dahil mapanganib ang lugar sa mga dayong katulad nila. Roxanne, halika na. Nandyan na ang mga bata, oh. Susunod ako, may kukunin lang ako. Ang sabi ni Lola, kahit saan man ako magpunta, dadalhin ko ang mutya. Wala namang masama kung susundin ko siya. Inilagay niya ang mutya ng nyog sa bulsa ng kanyang jogging pants. Nagsimula na silang maglakbay kasama ang 2 binatilyo. May nadaanan pa silang nyugana, kaya't kumain na naman sila at siya na naman ang naging tagabiyak ng mga ito. Bagay ka rin magtutuba, girl, bukod sa magbubuko. Tapalan mo na lang yung bunganga mo. Palagi ka na lang may side comment eh. Gubat ang pinuntahan natin, pero naka-crop top at miniskirt ka pa talaga, no? Aba, syempre, kahit saan magpunta, dapat sexy. Mamaya may magkagusto pa sa'yong maligno rito. Sige ka. Bakit maligno pa? Eh kung pwede namang ikaw. Maganda ang video, no? Punta tayo ron para maipopost ako. Sige na. Huwag masyadong lumayo ah. Mamaya maligaw tayo. Sus, paano maliligaw? Eh may mga tour guide tayo, oh. Dahil sa pagkawili sa magagandang lugar, hindi nila namalayan na napalayo na sila sa mga batang kasama nila. Ilang sandali pa'y nagulat sila nang may lumabas na 3 baboy ramo sa talahiban at hinabol sila ng mga ito. Kanya-kanya sila ng takbo. Magkasama sa isang direksyon sina Roxanne, Nicole at Alex, habang ang ibang kaklase nila ay sa kabilang direksyon tumakbo. Roxanne! Alex! Huwag niyo akong iwan! Nandiyan na yung baboy mo! Baka maabutan tayo! Dali, bilisan nyo! Malapit na sila! Sinasabi ko na nga ba? Ouch! Aray! Sakit na pa ako! Help me! Alex, nadapa si Nicole. Balikan natin siya. Ay naku! Bubuhatin ko na lang siya! Bilisan mo, nandyan na yung baboy mo. Dumampot ng bato si Roxana at ibinato yun sa mabangis na baboy ramo na gustong lumapa sa kanila. Napaatras ito, ngunit muli silang sinugod ito. Ngunit hinampas niya ang bunganga ng hayop gamit ang sanga ng kahoy ng paulit-ulit. Dahilan para magtago yun sa mayayabong na damo. Wala na siya. Saan kaya yun nagpunta? Hindi ko alam, pero kailangan nating mag-ingat. Baka nandyan lang yun. Parang gutom na gutom dahil naglalaway pa. Ay, please, huwag niyo akong iwan. Napilayan yata ang pa ako. Sobrang sakit. Yan kasi, nagsusuot ka ng ganyan. Kaya kursunado ka ng baboy mo eh. Dahil akala siguro nila pagkain ka sa suot mong yan. Shut up, okay? Sakit na nga ng pa ako, sinisisi mo pa ako. Aray! Aray ko! May gumagalaw. Nandun siya. Hinihingal na inaabangan nila ang paglabas ng mabangis na hayop sa damuhan. Ngunit nabawasan ang kanilang pangamba nang makita ang 2 malaking daga. Ay, akala ko baboy mo na. Bumalik na tayo sa baryo. Mahirap nang maligaw tayo at abutan ng gabi. Sakit talaga ng paa ko. Hindi ako makalakad. Halika, aalalayan na kita. Dahan-dahan lang ha.
Pinagtas nila ang masukal na gubat kung saan sa palagay nila sila dumaan bago nakarating sa lugar na yon. Ngunit tila paikot-ikot lamang sila sa loob ng gubat at hindi makalabas. Ilang sandali muli na naman silang hinabol ng mga baboy ramo hanggang sa dumausdo sila sa ilalim na bahagi ng gubat. Aray, sakit na ng katawan ko. Dali, tumayo ka na! Nandiyan na yung baboy Ramo! Hindi lang nag-iisa, may kasama na siya! Alex, please, help me naman Umakyat tayo sa punong yon! Tama. Tumayo ka na kasi. Ang bigat-bigat mo eh. What? Aakit ako riyan? No, hindi ako marunong. Tara na, malapit na sila! Ako nang mauunang aakyat, aalalayan ka ni Alex! Ay naku, ayusin mo kasi ang pagkapit sa sanga. Mamaya mahulog ka eh. Kumakapit na nga eh. Kasi ang hirap naman nito. Ano ba yan? Ano ba? Dalian mo! Hinila ni Roxanne ang braso ng babae hanggang sa makaakyat ito sa puno. Sumunod si Alex kaya't hindi sila naabutan ng mababangis na hayop. Grabe, tignan nyo ang tatalas ng mga pangil nila. Tsaka makikita sa mukha nila ang bagsik. Dito na lang ba tayo forever? Paano kung hindi umalis ang mga yan? Mababagot din sila sa kakahintay. Aalis din ang mga yan para maghanap ng pagkain. Tingnan nyo, may nakikita akong mga bahay. May naninirahan din pala rito. Oh, ano pang hinihintay natin? Humingi tayo ng tulong sa kanila. Wala pa akong nakikitang tao. Problema ba yun? Tulong! Tulong! May mga hayop na gustong kumain sa amin. May tao ba dyan? Please, help! Tignan nyo, umalis yung mga baboy Ramo. Siguro nainis sa boses mo. Ayun, may nakikita akong matandang babae na papalapit dito. Mukhang takot yung mga baboy Ramo sa kanya. Narinig ako ng matanda, kaya magpasalamat kayo sa akin. Nabawasan ang kanilang takot nang umalis sa mababangis na hayop sa tulong ng matandang babae. Nagpakilala ito sa kanila at sa tingin nila'y mabait naman ito. O mga bata, bumaba na kayo riyan. Wala na mga hayop na humahabol sa inyo. Hoy Alex, help me naman Baka malaglag ako. Dahan-dahan lang. Oh my gosh, muntik na ako mahulog. Kung gaano kadali ang pagbaba ni Roxanne sa puno, ay gano'n na lamang ang panginginig ng tuhod ni Nicola. Kumapit ka sa sanga! Oo nga heto na Aray, ay ang tuhod ko. Ouch! Dumidilim na. Hindi pa naman natin alam ang daan. Aling Agnes, alam niyo ho ba ang daan patungo sa tinutuluyan namin malapit sa ospital? Malayo-layo na rin yun dito, Indeng. Ipagpabukas nyo na lang ang pag-uwi. Isa pa, maraming mga mababangis na hayop sa daan. Bukas naman ang tahanan ko para sa inyo Parte pa ho ba ito ng baryo Kalubihan? Oo, Indeng. Bandang dulo na to ng baryo. May mga tao at iilang bahay silang nadaanan na nakamasid ang mga tao sa kanila. Ngunit matalim kong makatingin. Naninindig ang mga balahibo ko. Kakaiba ang pakiramdam ko sa lugar na to. Roxanne, bakit natigilan ka na dyan? Halika na. Umalis na lang tayo rito. Masama kasi ang pakiramdam ko sa lugar na to Parang ang bigat. So, anong gusto mong gawin natin? Bumalik sa ating tinutuluyan kahit dumidilim na. Hindi natin alam ang daan, Tsaka marami pang wild boar sa paligid. Hello? Bukas na nga ang sabi ni Manang, di ba? Parang ano kasi Huwag kayong matakot. Ganyan lang kung makatingin ng mga tao rito. Alam niyo namang hindi sanay na may pumupunta rito magaganda. Nandito na tayo sa bahay. Huwag kayong mahiya mga bata ha. Sige na, pumasok na kayo. Para magabot ko na rin yung pilay ng kasama ninyo. Ay, salamat, makakapagpahinga na rin sa wakas.
Nakaagaw ng pansin kay Roxanne ang binatang napasilip mula sa kurtina. Naaalala niya yung lalaking nakita niyang pagala-gala sa bahay na tinutuluyan nila. Dito pala siya nakatira. O Andoy, bigyan mo sila ng maiinom at makakain. Sigurado akong gutom ang mga batang to. Sandali at kukuha lang ako ng gamot. Maya-maya'y may dala na itong nilagang saging. Muling nagtama ang paningin nila ng lalaki, sabay bulong sa kanya. Hindi kayo dapat pumunta pa rito. Umalis na kayo, bago pa mahuli ang lahat. Ano ang... Bumalik ka na sa kusina, Andoy. Tawagin mo ang tatang Anselmo mo at sabihin mo may mga bisita tayo. Sige ho. Nakakatakot naman siya. Ano ba nangyari sa mukha niya? Ay, huwag kayong matakot kay Andoy. Nagkaganyan ang mukha niya nang sugurin siya ng baboy ramo noong bata pa siya habang nangangahoy. Mabuti na lang at dumating si Anselmo. Hindi siya natuluyan ng hayop. Oh, ayan Roxanne. Ano, gusto mo bang matulad sa kanya? Nagpupumilit ka pa talagang bumalik sa tinutuluyan natin eh. Eh, gabi na oh. Mas lalong agresibo ang mga baboy ramo tuwing madilim. Ligtas kayo rito. Baka kapagpahinga pa kayo ng maayos. Dumating ang asawa ni Aling Agnes na may malapad ng ngiti. Matalim itong nakatitig sa kanila, na animoy sabik silang makita. Nanditilat pa ang isang mata nito, na animoy lumuha ang mga balintatao. Halina kayo sa kwarto para naman makapagpahinga na kayo. Ano kaya ang ibig sabihin ni Andoy? Kailangan kong mag-ingat. Hindi pa naman mapagkakatiwalaan ang mukha ng matandang lalaki. Roxanne, may masakit ba sa'yo? Kanina ka pa tahimik ah. Wala. Pagod lang ako. Hay nako, gusto ko na talagang matulog. Kailangan ko mag-beauty rest dahil sa sobrang stress na nangyari sa araw na to, no? Ay! Nang makapasok sila sa kwarto, napansin nilang kinandado ni Anselmo ang pintuan. Nadidinig pa nila ang tawa ng lalaki. Kinandado niya. Paano na tayo makakalabas? Hello, malamang matutulog na tayo eh. Tinungo ni Alex ang pintuan at tinignan ang siradura ng pinto. Sinilip niya sa butas at nakitang may malaking kandado yun. Dahilan na mangamba ang binata. Mukhang may masama silang balak sa atin. What? Ibig sabihin, new chapter na naman ng stress ko to? Ay, hindi na ako makakapagpahinga nito. No. Ay, bakit ba kasi sa dinami-dami ng lugar na pupuntahan, dito pa? Huwag kayo maingay. May paparating. Sumilip si Roxanne sa butas ng pinto. Napatakip siya ng bibig nang makita na bitbit ng matandang lalaki ang taong pamilyar sa kanya ang damit. Hindi ako nagkakamali. Si Marcion. Kanina di ba kulay pink na palda ang damit at suot niya? Oo nga. Ibig sabihin, mamamatay taong napuntahan natin. Kailangan nating makalabas dito. Nanganganib ang buhay natin. Oh my gosh, anong ingay yun? Parang mga hayop na nagtitipon-tipon. Hindi kaya mga aswang sila? What? No, hindi pwede to. Ayoko pa mamatay. Tumigil ka sa kakaiyak. Mag-isip tayo ng paraan kung paano makakalabas dito. Kapwa sila napasiksik sa sulok nang mapansin na may bumubukas ng kandado ng pinto. Nagulat sila nang bumungad sa kanilang harapan si Andoy na nooy tagaktak ang pawis at tila balisa. Dali, bilisan nyo hanggat abala pa sila sa kusina. Hindi nga ako nagkamali. Masama kayong tao. Halata naman kasi dyan sa mga mukha nyo, no? Nicole, tumahimik ka nga. Palalayain na nga niya tayo, oh. Anong palalayain? Baka ipapakain tayo sa mga aswang dun sa labas. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, bahala kayo. Tinutulungan ko na nga kayo eh. Hindi ako masamang aswang katulad nila. Maniwala kayo sa akin. Lumabas na tayo rito bago pa tayo maabutan ng matandang lalaki. Sumunod kayo sa akin.
Basta huwag kang lilikha ng ingay. Habang abala ang matandang lalaki at si Aling Agnes sa pagtadtad ng laman ni Maris, ay tinulungan ni Andoy ang tatlo upang tumakas. Maging ang mga kasama nilang aswang ay abala din sa paghahanda sa pagdiriwang. Sundan nyo lang ang daan yan. Pagdating nyo sa malaking puno ng balete, lumiko kayo pakaliwa at diretso ng daan patungong gubat. Maraming salamat sa iyo, Andoy, ha? Bakit ka pa nagpapasalamat sa kanya? Aswang din siya. Tumahimik ka nga, Nicole. Hindi ka kasi marunong mag-appreciate ng tulong. Ang dami mong reklamo. Mag-iingat kayo. Hindi lang baboy ramo ang kalaban dito, kundi pati mababangis at mga gutom na aswang. Hindi ko na kayo masasamahan hanggang sa bahay na tinutuluyan nyo. Baka mahalata pa nila ako. Salamat ulit, Andoy. Payukong napangiti ang binatang si Andoy na iniiwas ang tingin kay Roxana. Simula nang makita niya ang dalaga, ay unang beses siyang nagkagusto sa isang babae. Kaya't naglakas loob siyang iligtas ito, na kahit kailan na hindi pa niya nagawa sa ilang taong naging biktima ng mag-asawang kumupkup sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Bumalik siya sa Kamalig, kung saan naroon ang walang buhay na mga biktima na kaklase ni Roxana. Masaya na naman si Nanay Agnes. Matagal-tagal din ang panahon na nakakain sila ulit ng laman ng tao. Wala silang kadala-dala sa panunugis ng mga taga-baris sa kanila. Nakatakas sa 3 bihag! Sino nagpatakas sa kanila? Anselmo! Andoy! Alam na ni Nanay Agnes na nakatakas ang 3. Hindi ako papayag na maging ang magandang babae mapatay nila. Sayang, hindi ko na itanong kung anong pangalan niya. Andoy! Halika muna rito. Puwiset, ikaw ba ang nagpatakas sa kanila, ha? Po? Hindi po. Kanina pa ako sa Kamalig eh. Hindi pa ako nakapunta rito sa bahay. Baka nakalimutan na naman ni Tatay Anselmo na ikandado yung pinto. Alam niyo naman na makakalimutin yun, di ba? Ang lalaking yun talaga. Muli itong pumasok sa kusina at binatukan ng asawa na masayang nagtatadtad ng karne. Ikaw talaga! Umiral na naman yung makakalimutin mo! Nakatakas sa 3 bihag dahil sa'yo! Imbes na 1 buwan na magiging konsumo natin, nawala pa ang mga yon! Minsan na nga lang may napapagawing tao sa lugar natin eh! Ay, salamat na niwala si Nanay. Mabuti na lamang makakalimutin si Tatay Anselmo. Nalusutan ko sila. Sana ligtas na makabalik sa kanilang tinutuluyan ng magandang babae. Lumabas ng bahay si Aling Agnes at sinabihan ng mga kasamang aswang na hanapin ang 3 bihag na nakatakas. Dali-dali silang naghanap sa paligid. Samantala, nandilat ang mga mata ni Roxana nang makita na tila mga litsyong baboy na pinapaikot sa apoy ang bahagi ng katawan ng tao. Hindi sila nagkakamali ng mga kaklase nila yon. Nahuli nila ang mga kaklase natin. Mga aswang kaya ang lahat ng naninirahan dito sa baryo? Oh my gosh. Sabihin niyo sa akin na hindi ito totoo. Ayoko mamatay kagaya niya. Pagtago tayo ron, may paparating. Alex, please. Huwag mo kong iwan, ha? Huwag ka maingay. Nandiyan na sila. Sandali, bakit parang umiinit yung bulsa ko? Parang nagbumula sa mutya na dala ko ah. Sana naman totoo ang sinabi ni Lola na maililigtas ako nito mula sa panganib. Hindi pa ako handang mamatay. Nakaramdam ng init ang dalaga na nagmumula sa mutya ng yoga. Tila ba may kung anong kuryente siyang naramdaman na nananalaytay sa buo niyang katawan. Naamoy ko kayo. Akala nyo siguro makakalabas pa kayo rito, no? Si Anselmo, aswang siya. Ang talas ng kanyang mga ngipin, no? Tsaka ang pangit ng itsura niya. Katapusan na natin. Makikita na nila tayo. Diyan lang pala kayo nagtatago. Nasaan ang isang kasama ninyo? Bakit 2 lang kayo? 2? 3 kami ah. Takbo! Oh no!
Please, Alex, wag mo ko iwan. Ayoko maging pagkain ng mga aswang na yan. Hinawakan ni Roxanne si Nicole dahil madadapa ito. Pinilig-pilig ng mga aswang ang kanilang ulo nang biglang nawala sa paningin nila ang tumatakbong babae at tanging si Alex na lamang ang kanilang nakikita. Nasaan na yun pumunta? Bakit bigla na lang siya nawala na parang kabote? Nawala? Pagkasama naman kaming tatlo Bakit parang si Alex na lang ang nakikita nila? Huwag yun ang pakawalampayang lalaki. Aray! Bitawan niyo ako, Aray! Hoy! Bitawan niyo si Alex! Mga walang ya kayo! Ano nangyayari? Bakit may boses ng babae? Pero wala akong nakikita sa paligid. Lumalala na siguro ang katarata ko. Hinambalos ni Roxanne ang sanga ang aswang na humihila kay Alex, kaya't nabitiwan ito si Nicole. Muling idinilat ni Anselmo ang kanyang mga mata nang lumitaw na namang muli si Nicole sa kanyang paningin. Nang hawakan ni Roxanne si Alex, ay nawala na naman ang binata sa paningin ng mga aswang. Anong nangyayari sa mga batang ito? Bakit bigla-bigla na lang nawawala? Mga elemento ba sila dito sa gubat? Nililin lang ang aming mga paningin. Alex, nasaktan ka ba? Nasugatan ako sa braso. Ang talim ng kuko nila. Ang dami pala nila rito. Halika na, Nicole. Bilisan mo na. Ang sakit pa kaya ng mga paa ko. Hindi pa nga tayo nakakapagpahinga, no? Tatakbo na naman. Ay, Nasaan na sila? Nawala na silang tatlo. Kani-kanina lang nandito pa mga yun Oh, nasa na ang mga bata? Hindi namin mahagilap. Basta-basta na lang nawawala. Tapos lumilitaw na naman. Hanapin nyo na maigi. Nandyan lang ang mga yon. Hindi nila alam ang daan kaya hindi pa nakakalayo ang mga yon. hindi nila tayo nakikita? Teka, paano nangyayari yun? Ilang meters lang ang layo natin sa kanila, oh. Kitang-kita natin ang pagtatalo nila. Ayaw mo noon, makakalayo tayo rito. Hindi na malaya ni Roxanne na gumagana ang tigabulag na kapangyarihang taglay ng mutya. Nalilin lang niya ang paningin ng mga kalaban na nawawala sa paningin nito at ng mga taong kanyang nahahawakan. Ay, wait! Sina Cedric at Gina yun, oh. My gosh, humihingi sila ng tulong. Ibig sabihin, lahat tayo nahuli nila. Tingnan nyo, may 3 baboy ramo na parang kinakausap ni na Aling Agnes. Hindi kaya mga alaga niya ang mga yon? Nanlaki ang kanilang mga mata nang biglang nagtigbaliw ang mga baboy ramo bilang mga aswang. Napagtanto nila na sadyang hinabol sila ng mga ito upang mapunta sila sa lugar ng mga aswang. Mga kasamahang aswang sila ni na Aling Agnes. Kailangan nating tulungan sina Cedric at Gina. Ayun, sa kubo sila ipinasok. Ano nang gagawin natin? Wala pa naman tayong laban sa kanila. Mamaya lechonin din nila tayo, no? Bawasan mo nga yung kaartehan mo para makawala tayo rito. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang natin ang mga kasamahan natin. Dahan-dahan silang tumungo sa kubo. Pagbukas nila ay bumungad sa kanilang harapan sina Cedric at Gina na may tali sa kamay at paa. Shh! Huwag kayong maingay. Alex, pakibantayan dyan sa labas. Oh my gosh, hindi ko talaga bet ang horror movies. Pero ito, nangyayari na sa atin. Alina kayo, dahan-dahan lang. Baka bumalik ang mga aswang na yon. Girl, may mga kutsilong nakasabit, oh. Pwede natin gamitin yan sa mga animals na yun. Mga kaartehan, siguro nakuha nila to sa mga naging biktima nila. Iba't ibang klaseng patalim eh. Bawat isa sa kanila ay kumuha ng patalim. Hindi sila sanay gumamit noon maliban kay Roxana. Ngunit nilakasan nila ang kanilang loob upang lumaban sa mga aswang na gustong pumatay sa kanila. Humina ang bisa ng kapangyarihan ng mutya nang hakbangan ni Nicole si Roxanne nang kumuha ito ng patalim. Sapagkat isa yun sa paraan na bawal sa taong may taglay ng mutya. Nawawala si Roxana, ngunit paminsan-minsan ay nakikita rin ang mga kalaban.
Ayun sila! Bakit hindi nyo binandayang mabuti ang mga bihag? Tatanga-tanga na naman kayo eh! Ano pang tinutunga nyo dyan? Habulin sila! Oh my gosh! Naging babayaran mo na naman sila! Dali! Bilis! Takbo! Hoy, please! Huwag niyo ko iwan! Hindi bagay ang beauty ko sa lugar na to! Nagkahiwa-hiwalay sila at hindi na alam kung saan patutungo. Madilim ang paligid, ngunit patuloy pa rin silang tumatakbo. Nasaan na sila? Hindi ko na alam ang daan. Pero kailangan ko makalayo sa mga aswang na yon. Patay na si Maris at ang dalawa naming kaklase. Uubusin nila kami. Saan ka pupunta? Kanina ko pa nararamdaman na may dala kang mutya. Ibigay mo yun sa akin. Anong mutya? Wala akong alam. Ito ba? Alam kong hindi ka bobo. Pero magmamahanga kang pambata ka. Magkaiba ang mutya at ang patalim na yan. Wala naman akong ibang kinuha sa'yo kundi ito eh. Kaya ito lang ang maibabalik ko sa'yo. Lahat ng mga matitigas ang ulo pinapatay ko. Katulad ng maarting kasamahan ninyo. Kampon kayo ng dyablo. Nandito kami upang tulungan ang mga katulad ninyong kinalimutan na ng lipunan. Tapos ito lang ang igaganti ninyo sa amin? Kahit kailan hindi namin kailangan ng tulong nyo. Ang gusto namin ang muling makalasap ng sariwang dugo at laman. Nawawala-wala sa paningin ng matandang aswang si Roxana, kaya't nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na mahataw ng patalim sa mukha si Agnes. Muli pa sana niyang sasaksakin ito sa dibdib, ngunit biglang pinigilan ng aswang ang kanyang kamay. Akala mo siguro mapapatay mo ko, no? Hindi mo magagawa yon. Katulad ka rin ng mga kasamahan mong mahina. Mahina man ako sa paningin mo, pero hindi kita uurungan. Sinakal ng matandang aswang si Agnes. Akmang dudukutin nito ang puso ng dalaga gamit ang matalim na dila nito. Ngunit buong lakas ang sinaksak ni Roxanne sa muka, dahilan na mabitiwan siya nito. Aray! Ang sakit! Yan ang nababagay sa'yo! Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin! Walang iya ka! Iniwan ni Roxanne ang aswang na pilit binubunot ang patalim na nakabaon sa mukha nito. Tumutulo pa ang dugo rito. Ang hirap nilang patayin, pero hindi ako susuko. Makakauwi pa ako kay natatay. Kanina pa ako tumatakbo, pero parang pabalik-balik lang ako sa dinadaanan ko. Bitiwan mo ako! Please, let me go! Nahuli na naman si Nicole. Kinakaladkad siya ng dalawang aswang. Aray! Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ako na ba? Dahil sa ingay niya'y nayayamot ang babaeng aswang, kaya't inambahan siya nitong sasaksakin. Ngunit maliksing dinampot ni Roxanne ang sanga ng kahoy at ibinato ito sa aswang. Nabitiwan ito ang patalima at nanggigigil na tumingin sa kanya. Tanging ang sinag ng buwan ang nagsisilbi nilang liwanag sa madilim na paligid. Sinugod siya ng babaeng aswang at galit siyang dinaganan. May dala itong palakol at hinataw siya nito. Ngunit nakailag siya at buong lakas niyang hinilang mahabang buhok ng kalaban, dahilan na mabuwal ito sa damuhan. Samantalang si Nicole ay nabitiwan ng isang aswang nang saksakin ito sa leeg ni Alex. Akin na yung palakol mo! Dahil bibiyakin ko talaga yung bungo mo, mga hayop kayo, ha! Basagin mo yung ulo niya, tulad ng pagbiyak mo sa buko. Kanina pa ako nanggigigil sa inyo, ha? Hindi na ako maaawa sa mga demonyong katulad nyo! Go, girl! Patayin mo siya! Isipin mo na lang nyog yung nasa harapan mo! Ang ingay-ingay mo kasi. Mamaya may lumapit na namang aswang dito. Iyak lang naman ang ginagawa mo eh. Itong sa'yo! Grabe, Roxanne. Basag ang ulo niya. Siyempre, magbubuko siya, di ba? Kaya basic lang yan sa kanya, no?
Tara na, kailangan natin makalabas sa lugar na to. Marami pa tayong kalaban. Nasaan na ba sina Gina at Cedric? Hindi ko nga rin alam eh. Huwag na tayong bumalik sa bahay ng mga aswang, ha? Ayoko na, as in. Ang sakit na ng katawan ko sa pagtalagkad nila. Muntik pa akong pagsamantalahan ng isa. My gosh, may manyak din pala na aswang. Magtago tayo dito. May paparating. Hoy, teka. Parang si Miss Gonzaga yan, ha? Bakit kasama niyang matandang lalaki? Magkausap sila na para bang matagal na silang magkakilala. Hindi kaya dinala niya tayo rito para maging pagkain nila? Wala man lang pag-aalala sa kanyang mukha o takot. Di ba, bagong CI siya sa school natin? Oo, siyang pinakabatang CI sa school. Hindi kaya kamag-anak niya mga aswang na naninirahan sa lugar na to? Muntik nang mapatili si Nicole nang mapansin ang lalaking lumapit sa kanila. Mabuti na lamang ay natakpan nito ang kanyang bibig. Patay na ang dalawang kasama nyo. Kayo na lang natitira. Kailangan nyo makalabas dito dahil pinaghahanap na nila kayo. Paano kami makakalabas? Paikot-ikot lang kami rito eh. Sasamahan ko kayo. What? Sasama tayo sa kanya? What if naloloko lang niya tayo? Hindi rin naman mapagkakatiwalaan ang itsura niya, no? Hindi ako masama katulad nila. Noon ko pa kayo gustong balaan na umalis na sa lugar na ito. Kaso nga lang bantay sarado kayo ni Emilia. Pamangkisan ni na Tatay Anselmo at Nanay Agnes. Ikaw nga ang anak nila, di ba? Hindi. Inampun lang nila ako buhat na mamatay ang aking mga magulang. Pero tutulong ako sa kanilang pagpatay dahil ang mga magulang ko hindi pumapatay ng tao. Sumunod sila kay Andoy. Ngunit maraming mga aswang ang pagala-gala sa kanilang dadaanan. Kaya't naghanap sila ng daan na wala masyadong bantay. Lahat ba ng tao na naninirahan sa baryo Kalubihan ay mga aswang? Hindi. Sa pinuntahan nyo, mga normal ang mga tao na naninirahan doon. Noon payapang namumuhay ang mga tao kasama ang mga aswang. Hati ang komunidad namin. Kaso nga lang naging sakim sina Tatay Anselmo at Nanay Agnes. Gusto nilang gawing aswang ang lahat ng naninirahan dito. Sa gayon ay lumaki ang populasyon nilang mga aswang. Dahil pakunti na kasi ang kanilang angkan. Kabilang kami sa mga niyanggaw nila. 10 taong gulang pa lamang ako noon. Kaso nga lang, hindi na kaya ni Nanay Tatay ang pagiging aswang. Labag man sa kanilang kagustuhan na maging aswang, wala naman silang nagawa pa. Dahil hindi na matanggal. Namatay sila na nilalabanan ng pagkatakam sa sariwang dugo ng sanggol. Bago pa man mapatay ni Ina yung kapatid niyang buntis, tumalon siya sa bangin para iligtas sa mga ito, kapalit ng kanyang buhay. Siya man naman pinatay ng mga tao. Napagkamalan lamang siyang pumatay sa babae. Ngunit ang totoo, si Nanay Agnes ang may gawa nun. Wala na ako mapupuntahan nun dahil alam kong aswang din ako at maaaring patayin ng mga tao. Kaya sumama ako sa pangkat ni Nanay Agnes kahit labag man sa aking kalooban. Biktima ka rin nila, Andoy. Pwede ka namang sumama sa amin eh. Sasabihin namin sa mga tao na hindi ka masama. Gusto ko ng payapang buhay. Malayo sa mga tao at malayo rin sa mga aswang. Ngunit hindi ko magagawa to kung patuloy na dumadanak ang dugo. Dahil gusto kong iligtas sa mga taong walang kalaban-laban mula sa kamay ng mga masasamang aswang. Ilan na rin sa kanilang lihim kong napatay. Bakit hindi mo pinatay yung mag-asawa? Halatang sila ang leader ng mga monster. Hindi ko pa nagagawa yun dahil mahirap. Sapagkat madalas silang magkasama. Sa totoo lang kinamumuhian ko sila. Ginawa na lang miserable ang buhay namin. Pasensya na't napalayo na tayo ha. Bantay sarado kasi nilang shortcut na daan eh. Nagdadrama ka pa. Halata namang nililigaw mo kami. Tumigil ka nga, Nicole. Tinutulungan na nga tayo eh. Ikaw pa tong nagre-reklamo. Saglit silang napatigil nang may marinig na malakas na halinghing ng mga baboy ramo. Nagpalinga-linga sila sa paligid at napansin nilang malapit na ang mga ito. Lapastang kang bata ka! Ikaw palang tumutulong sa kanila, kaya't hindi sila mahuli. Nakikita mo ba ang ginawa ng babaeng yan sa mukha ko, Andoy? Patayin mo sila para makapag-umpisa na tayo ng ating selebrasyon. Selebrasyon tapos kami ang magiging handa? Lakas ng amats mo ah! Ano pa ang tinutunganga mo, Andoy?
Tapusin mo na sila para makapagpahinga na tayo! Tama na, Nay. Hindi ko na masikmura ang ginagawa niyo sa mga tao. Dahil sa kasakiman niyo nagkaagulo. Bakit hindi na lang kayo mamuhay ng payapa sa bundok? Bakit kailangan niyo pang pumatay? Lumalabang ka na sa akin ngayon! Ano ba ang sinabi nila sa'yo? At parang nagbago ang pakikitungo mo sa amin ng ganun-ganun na lang, ha? Labastang ang kambata! Mahigpit na hinawakan ni Roxanne ang palakol dahil alam niyang susugurin sila ng mga aswang sapagkat naglalaway ang mga ito at matalim na nakatingin sa kanila. Tumakbo ang mga aswang at pinalibutan sila. Ganun na lamang ang panginginig ng tuhod ni Nicole dahil sa takot. Tila mga bukong pinaghahataw sila ng palakol ni Roxanne, dahilan para tumalsik ang mga dugo sa tuwing bumabaw ng patalim sa mga katawan ng kalaban. Sinipa siya ni Anselmo. Pilit na inaagaw ang palakol nito. Ikaw na babae ka! Ang tapang-tapang mo! Kanina ka pa! Pinahihirapan mo talaga kami! Pinatay mo ang mga kasamahan ko, kaya papatayin rin kita! Aray! Ang tenga ko! Agnes! Tulungan mo ko! Natanggal ang tenga ko! Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Sige, lumapit ka! Dahil hindi ako magdadalawang isip na biyakin ang ulo mo. Baka hindi mo alam, sanay ako magbalat at magbiyak ng buko. Madali lang kitang tatadtarin, kagaya ng ginawa mo sa mga kasamahan ko. Kakaiba kang bata ka, ha? Pero hindi ako magpapatalo sa isang pulpol na kagaya mo dahil babaliin ko yung leg mo. Yang mapanakit mong kamay, iihawin ko. Muli siyang hinataw ni Roxanne ang itak. Ngunit nasanggayo ni Agnes at tinadya siya nito sa sikmura. Pinagtulungan siya na mag-asawa dahil alam ng mga ito na may dala siyang mutya. Sinabunutan siya ng babaeng aswang at akmang kakagatin ang kanyang leeg. Muli siyang hinataw ni Roxanne ang itak. Ngunit nasanggayo ni Agnes at tinadyakan siya nito sa sikmura. Pinagtulungan siya na mag-asawa dahil alam ng mga ito na may dala siyang mutya. Sinabunutan siya ng babaeng aswang at akmang kagatin ang kanyang leeg. Nay, bitiwan mo siya! Wala kang utang na loob, bata ka! Kakampihan mo pa sila. Kung hindi ko papatayin ang babaeng to, lahat tayo papahirapan niya! Nanlaki ang mga mata ni Agnes nang hatawin siya ni Andoy sa mukha gamit ang palakol. Dahilan para matapyas ang ilong nito. Wala kang utang na loob! Matapos kitang kupkupin, ito pa ang igaganti mo sa akin! Sana nga noon ko pa yan ginawa. Dahil hindi na makatarungan ng pang-aapi niyo sa mga tao. Namatay ang mga magulang ko dahil sa kasamaan niyo. Kaya ako naulila ng maaga. Ginusto nila magkaisa sa amin! Hindi ko sila pinilit! Hindi totoo yan. Bago mamatay si tatay, sinabi niya sa akin ang lahat. Ngayon lang ako nagkalakas loob na lumaban. Dahil hindi ko hayaan na masaktan niyo siya. Aray! Bakit? Sino na ba ang babae nagpapatibok ng puso mo? Kahit kailan hindi ka niya magugustuhan. Dahil isa kang aswang, lalo na pangit ka! Muling ibinao ni Andoy ang palakol sa balikat ng aswang. Dahilan na pumalahaw ito. Ngunit malakas pa nitong itinulak ang binata. Dahilan na tumilapon ito sa talahiban. Bagamat nagkaroon ng pagkakataon na makabuelo si Roxana at dinampot ang palakol. Buong lakas niyang hinataw ang ulo ng matandang babae. Bumaon ang patalim sa ulo nito. Dahilan na mabasag ang bungo nito. Agnes! Pinatay mo ang asawa ko! Ang lakas ng loob mong kalabanin kami! Nararapat lang na patayin kayo dahil masasama kayong nilalang. Mga kasama, atras! May mga taong paparating. Babalik kami at guguluhin namin ang baryo dahil sa ginawa mo. Uubusin namin ang mga tao. Tanda mo yan!
Kinarga ni Anselmo naghihingalong asawa. Kumaripas ito ng takbo kasama ang mga kasamahan nito. Ilang sandali narinig lang nagsisisigaw si Nicole. Dahil sa takot nito sa mga aswang ay tumakbo siya. Hindi nito namalaya na may butas kahit siya'y nahulog. Tinulungan siya ni Alex upang makalabas doon. Andoy, ayos ka lang ba? Sumama ka sa amin. Alam kong maging ang buhay may nanganganib. Pabayaan mo siya, Roxanne. Total, aswang naman yan eh. Anong silbi pa niya sa mundo, di ba? Kahit kailan, hindi ka talaga natututo. Ilang beses na niyang itinaya ang buhay niya para sa atin. Dapat matuto kang tumanaw ng utang na loob. Kung hindi dahil sa kanya, kanina ka pa na lechon. Pinag-aagawan na yung katawan mo. Tama si Roxanne, Nicole. Gusto mo sigurong pabayaan ka na lang namin dito, no? Tinulungan nilang makabangon si Andoy. May sugat ito sa ulo dahil tumama ito sa bato. Gagamutin natin yan pagdating natin ng bahay. Oh, bakit ganyan ka na lang kung makatingin sa kanila? Nagsiselos ka? Maglakad kang mag-isa. Laking pasasalamat nila sa pagdating ng mga tao. Dahil kung sakaling nahuli pa ang mga ito, ay natitiyak nilang malamig na silang mga bangkay. Nang makarating sila sa bahay na kanilang tinutuluyan, ay agad na ginamot ni Roxanne ang sugat sa ulo ni Andoy, maging ang sarili. Ako pala si Roxanne. Kanina pa tayo magkasama pero hindi mo pa alam ang pangalan ko. Siguro mananatili ako rito. Babalik sila. Tutulungan ko kayo Gagawin na sinabi. Sapagkat ako naman ang dahilan kung bakit sila Ay maghihiganti sa inyo. Kung gusto mong manatili Umalis na rito, ikaw na Hanggat lang, may panahon girl. pa. Dahil ako, ayoko na talaga. Mamamatay na ako sa hirap ng buhay dito. Dumagdag pang mga aswang-aswang na yan. Pwede na kayong umuwi ni Alex bukas. Magpapaiwan ako rito. Girl, sorry and thank you. Alam ko, naging masama ako sa'yo. Ang totoo kasi, naiinggit ako sa'yo eh. Kahit na hindi ka nagpapapansin, marami nagkakagusto sa'yo. Kahit na mas lalaki ka pa kaysa sa kanila. Magbalat at magbiyak ka rin kasi ng buko. Bago kasi yun sa paningin ng mga lalaki na gawain ng babae. Para mapansin ka rin naming mga boys. She! Iiyak na sana si Nicole dahil buong puso itong humingi ng kapatawaran sa lahat ng maling inasal niya kay Roxana, sapagkat nagawa pa rin siya nitong tulungan. Kinabukasan ay inihatid ng mga taga-baryo sina Alex at Nicole kung saan ang mga ito naninirahan. Inireport din nila sa mga kapulisan ang pangyayaring pagkamatay ng mga estudyante. Natagpuan ang mga tinadtad na katawan ng tao sa mga lumang bahay. Ngunit wala na mga naninirahan doon. 15 taon na may usap-usapang katulad nito noon. Pero sa kabilang bundok pa nila dinadala ang kanilang mga bihag. Mga estudyante o kaya mga turista ang mga biktima. Hindi pa ako inaampun na Agnes noon. Narinig ko lang mga usap-usapan ng mga kababaryo namin. Matagal na pala silang may ginagawang kababalaghan. Rox, nakiusap ako kay Prof. Na kung maaari, doon na natin ipagpatuloy ang natitirang duty hours natin sa Baryo Kalubihan. Kaso sabi niya, temporarily suspended daw yung OJT natin dahil sa insidente. Sige, pero babalik ako doon sa Baryo Kalubihan. Magdadala ako ng mga gamit at food supply. Kailangan din nila eh. Sasamahan kita. May konting ipon pa naman ako eh. Naunang bumalik ng Baryo Kalubihan sina Ando at mga kasama nitong taga-baryo. 2 araw na natili si Roxanne sa kanilang bahay at naghanda ng mga gagamitin. Humingi rin siya ng tulong kay Lola Carmi kung paano mapapalakas ang mutya. Pinatakan nito ng binindisyon ng langis at inusalan ng orasyon. Maging ang mga gamit na pangontra sa mga aswang ay ibinigay sa apo. Anak, huwag ka nang bumalik sa baryong yun. Delikado. Baka mamaya mapahama ka pa. Tay, alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero Tay, kailangan nila ang tulong ko. Nagkataon lang na nabiktima ng kulto ang mga kasamahan ko. Kung makikita mo ang sitwasyon ng mga tao ron, nakakaawa ho sila. Malayo naman po yun sa pinangyarihan eh. Kaso namasyal ang mga kaklase ko. Kaya nabiktima sila. Pangako Tay, mag-iingat po ako ron
Kasama ko naman si Alex eh. Nagmana ka talaga sa katapangan ng lola mo nung kabataan. Hindi kita masisisi. Kung saan-sang baryo din siya napapadpad para manggamot. At saka isusubo na niya, ibibigay pa niya sa mga nangangailangan. Mahal na mahal ko po kayo ni Lola. Akala mo ba hindi ko nahahalatang kinuha mo lahat ng mga gamit ng lola mo sa panggagamot? Magiging albularya o nurse ka ba, anak? Pwede bang pareho, Tay? Ikaw talagang bata ka. Puro kakalukuhan. Hindi na sinabi ni Roxanne na ang tunay na pumatay sa kanyang mga kaklase ay mga aswang. Sapagkat hindi naman maniniwala ang mga kapulisan. Suspecha ng mga ito, kanibal o grupo ng kulto may kagagawa ng krimen. Ayaw man sanang pumayag ni Mang Dadoy na bumalik ang anak sa baryo. Subalit mapilit ito at alam niyang hindi niya mapipigilan ang kanyang anak. Maagang sinundo ni Alex si Roxanne sa bahay nito. May mga kahon silang dala ng mga pagkain at mga gamot. Maging ang mga ibinigay na pinaglumaang damit ng kanilang mga kakilala ay dala nila. Alex, iingatan mo tong anak ko, ha? Opo, Mang Dadoy. Tay, huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Ngayon pa na handang-handa na ako. Anak, ikinatatakot ko lang naman na matulad ka sa mga kaklase mo. Ikaw lang ang kayamanan na meron kami ng lola mo. Pangako, Tay. Babalik ho ako. Ihahatid lang namin tong mga lumang damit at mga gamit. Tsaka maraming mga bata kasi ang nagkakasakit. Pero walang nag-aalaga eh. Mistulang nakalimutan na sila ng gobyerno. Sige anak, basta mag-iingat kayo ron. Dabagman sa damdamin na payagan ng anak ay wala nang nagawa si Mang Dadoy dahil alam niyang maalalahanin ito at kitang-kita niya sa mga mata ni Roxana ang kagustuhang tumulong sa mga taga-baryo. Kagaya ng pinag-usapan nila ni Andoy, hinintay sila nito sa bukana ng baryo kasama mga binatang naninirahan doon. May mga dala kami para sa inyo. Para naman hindi na 6 na tao ang maghahati sa isang lata ng corned beef. Marami to para lahat makatikim. Dinaig mo pa yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Wala naman tayong maaasahan sa kanila kundi ang magnakaw. Kung hindi tayo magtutulungan na mamamayan, malulugmok lang tayo sa hirap. Nadadagdagan talaga ang plus points mo sa akin. Nakaka-inlove ka talaga. Bilisan mo na nga, Rian. Loko-loko ka talaga eh. Isinuot ni Roxanne ang kwintas na may pendant ng mutya ng nyoga. Siniguro niyang matibay ang tali upang hindi yun mapigtas. Maging ang buntot ng pagi at mga tansong punyal ni Lola Carmi ay kanyang dala. Pati na rin ang abo ng insenso ay pinadalhan siya ni Lola. Pinaghati-hatian ng mga taga-baryo ang mga pagkain, sabon at mga damit na kanilang dala. Dahil magkasinlaki lang si Alex at Andoy, ay sa kanya ibinigay ng binata ang mga damit na hindi na nito ginagamit. Maraming salamat, Alex. Ngayon na ako makakapagsuot ng bagong damit. Mukhang basahan na tong damit ko. Mabuti mapapalitan na. Hindi ko naman yan sinusuot eh. Masisira lang yan sa cabinet. Matapos nilang kumain ay dumiretso sila sa ospital kasama sina Andoy. Karamihan sa mga pasyenteng naroon ay mga bata at matandang may sakit. Malaking tulong sa mga ito ang mga dala nilang mga gamot. Ilang araw na tayong nandito, pero payapa ang lugar. Mabuti naman at hindi na nanggugulo ang mga aswang. Hindi ka sure. Baka naghihintay lang ng tiyempo yun. Nagpapalakas lang siguro mga yon. Ikaw ba naman ang matanggalan ng tenga eh? Teka, naririnig mo ba yun? May mga yabag at nalinghing sa paligid. Speaking of aswang, baka sila na yan. Ayun, may dumungaw sa bintana. Sigurado kung si Anselmo yon. Ang mga bata, bantayan nyo. Kinuha ng dalaga ang tansong punyal sa kanyang baga at ibinigay yun kay Alex. Inilabas rin niya ang buntot ng pagi at tiradora. Lagi nang nakahanda ang kanyang sandata na nakasukbit sa kanyang sinturon. Nandito ka na naman? Akala ko ba'y umuwi ka na sa lungga mo? Pakialamera ka talagang babae ka. Sige lang. Dahil ipapakita ko sa iyo kung paano namin lapain ang mga taong narito dahil sa kagagawan mong pakialamera ka.
Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Pinatay mo pa ang asawa ko. Deserve mo yan dahil masama ka. Kung namuhay lang kayo sa bundok ng payapa, di sana kumpleto pa yung tenga mo. Ang sarap mong yakapin hanggang sa malagutan ka ng hininga. Alex, sa likod mo! Dapa! Gamit ang tiradora, pinaulanan ni Roxanne ang tansong balang aswang na muntik nang sumakmal kay Alex. Ibinigay niya sa binata ang tiradora at ang buntot ng pagi ang kanyang ginamit upang ihampas kay Anselmo. Aray! Sakit! Anong klaseng sinturon ba yan? Mahuli lang kita. Pati dila mo may latay. Imbis na gumaling ang mga bata, nandito kayo upang manggulo ha? Gusto mo pa sigurong matanggal ang isang tenga mo? Nakakainis na kayo ha? Inilabas ni Anselmong mahaba nitong dila upang sugurin si Roxana. Ngunit hinataw ng palakol ni Andoy ang dila ng aswanga, dahilan na maputol ito. Walang yaka, swine! Ang dila ko, ang hapdi! Tamang-tama, may alkohol ako. Linisin natin. Aray! Ang sakit! Ano ba yung ligdong yan? Tumutulo ang luhat uhog ng matandang aswanga dahil sa hapdi ng kanyang dila nang buhusan ito ni Roxanne ng alkohol. Pinagtulungan siya ng dalawa dahilan mabunggo ito sa sementadong dingding dahil sa pagkataranta. Sinaksak siya ni Andoy sa dibdib gamit ang tansong punyal na ibinigay ni Roxana. Paulit-ulit itong ibinaon sa puso ng matandang aswang na siyang dahilan ng pagkasira ng kanilang pamilya. Kayong dahilan kung bakit hindi ko nakasama ng matagal ang pamilya ko. Ginulo niyo ang baro kalubihan dahil sa kasakiman niyo. Bastarang kang bata ka! Sana pinatay na lang kita noon. Kung alam ko lang na tatraydurin mo. Pinatay mo na ako. Buhat nang gawin mo kaming aswang. Ayoko maging katulad niyo. Kahit kailan hindi ko kayang kumanit manakit ang tao. Kayo lang ang asal hayop. At hindi ako magiging katulad niyo. Papatayin kitang hayop ka! Bumagsak ang aswang na si Anselmo sa sahig habang nakabaon ang tansong punyal sa dibdib nito. Dilat ang kanyang mga mata na nawala ng buhay. Tulungan natin si Alex. Mukhang magaling na siya sa pagdedepensa ha? Roxanne, sa bubong may aswang! Tamang-tama. Magagamit ko rin ang sibat na ginawa namin kahapon. Tanggapin mo to! Akala nyo ha? Malakas na pumalahaw ang aswang nang bumaon ng sibat sa bunganga nito. Lumusot yun sa batok ng aswang, kaya't malakas itong bumagsak sa lupa. Sa tulong ng mutya, ay maliksing naiilagan niya ang pagsugod ng mga aswang. Malakas niyang siniko sa noo ang kalaban na lumapit sa kanya, dahilan na tumilapin ito palabas ng bintana. Grabe, ang lakas mo, Rox! Kita mo yun? Parang lumipad siya, oh! Hindi ko nga rin akalain eh. Grabe ang astig. Hindi kaya dahil nakatulog ka na maayos ng 2 araw? Siguro. Si Andoy, pinagtutulungan ng 2 aswang. Maging siya, naging aswang na rin. Hoy! Bitiwan niyo siya! Hindi talaga kayo titigil, ha? Sige na, tirahin mo sa ulo. Tinamaan ng bala sa noong isang aswang gamit ang tiradora. Samantalang isa naman ay bumaon ng tansong punyal na inihagis ni Roxana patungo sa lalamunan ng aswang. Ayun, sa Paul! Ang galing ha? Salamat sa inyo. Hindi talaga nila ako titigilan eh. Mukhang umatras na ang ibang aswang. Kahit papano'y naging handa ang mga taga-baryo sa kanilang pagsugod. Ang sakit ng mga sugat ko. Pero huwag mong lalagyan ng likidong mahapdi ah. Ng alkohol? Konti lang para hindi maimpeksyon yung mga sugat mo. Mabilis na nagpalit ng anyo bilang normal na tao si Andoy. Dahil nakita niyang natakot ang mga bata sa kanya. Ngunit sinabihan niyang hindi niya sasaktan ang mga ito. Kinabukasan, karamihan sa mga lumusob sa kanila ay napaslang ng mga taga-baryo sa tulong na rin ng mga pangontrang dala ni Roxana na ibinigay ni Lola Carmi sa kanya. Ang iba'y tumakas patungong kabundukan. Mabuti naman at napatay na ang leader ng mga aswang.
Siguro naman matatakot na ang mga yun na pumunta rito. Sana nga matapos na ang gulo. Kawawa talaga ang mga tao. Hirap na nga sa buhay. Dagdag problema pang pagsalakay ng mga aswang na yun. Mabuti na lang talaga matapang ka, Roxanne. Totoo talagang everything happens for a reason, no? Napadpad tayo rito para matigil na ang kasamaan ng mga aswang na yon. Parang naging superhero ka ng baryo Kalubihan. Anong ako? Lahat tayo, no? Isa na doon ang mga gamit ni Lola. Akalain mo, minana pa niya yan sa nanay niya. Mas matanda pa kaysa sa atin. Kaya kailangan kong ingatan ng mga to. Ibalik mo sa akin ang tirador, ah. Oo, pagbalik natin sa syudad. Kinaumagahan na. Isa sa kanilang mga napatay ay si Miss Gonzaga na natusok ng sibat sa lalamunan. Akalain mo yon. Siguro kung hindi lang tayo naging matapang, lahat tayo naging litsyong tao na pinagsaluhan nila. Matagal na siguro niyang gawain na magdala ng mga bibiktimahin para gawin nilang pagkain. Ibang klaseng aswang siya kasi mataas ang pinag-aralan. May mga aswang na professional kaya, hindi lang natin alam. Baka marami pang nakikihalubilo sa mga tao. Kaya dapat na maging mapagmatsyag tayo. Pwede bang sa akin na lang muna tong tirador? Pakisabi kay Lola. Marami-rami pa kasi tayong pupuntahan eh. At least, magiging prepared na ako kapag may mga aswang na makakasagupa. O sige, magpagawa ka na lang ng tansong bala. Hindi naman kasi pwedeng magdala tayo ng patalim kahit saan eh. Baka mahuli pa tayo ng mga pulis. Pwede na siguro tong sinturon na gawa sa buntot ng pagi. Andoy, kumusta na pala yung sugat mo? Ito, okay na. Nagagalaw ko ng braso ko. Ang lalim ng sugat ko eh. Sila na ang bago mong pamilya, kagaya ng gusto mo noon na mamuhay ng payapa. Oo nga eh. Hindi ko nga sukat akalain na matatanggap nila ako, kahit na aswang ako. Mabait ka naman eh. Isa pa, hindi mo naman ginusto yan. Salamat sa lahat ng pagtatanggol mo sa akin ha. Hindi ko makakalimutan na may kaibigan akong kagaya mo. Salamat din, kasi tinanggap niyo ako bilang kaibigan, na kahit kailan na hindi ko naranasan. Namulang pisngi ni Andoy nang tapikin siya ng dalaga sa balikat. Maging si Alex ay napapangiti habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Siguro sa susunod na linggo na kami aalis ni Alex. Tsaka bihira na rin kaming makakapunta rito dahil nag-aaral kami. Pero kapag bakasyon, dadalaw kami rito. Hihintayin ko ang pagbabalik niyo. Ilang araw ang lumipas. Hindi na muling bumalik ang mga aswang sa baryo Kalubihan. Naging payapa ang pamumuhay ng mga taga-baryo. Tinuruan sila ni na Alex at Roxanne ng proper hygiene upang makaiwas sa anumang sakit. Maging ang mga buntis sa tamang pag-aalaga ng mga sanggol. Magkahalong tuwa at lungkot ang pamamaalam ng dalawang magkaibigan sa mga taga-baryo. Lalo na kay Andoy na naging malapit na sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo makakalimutan. Kapag nakagraduate na ho kami, pangako, babalik kami ni Alex dito. Mag-iingat po kayo palagi ah. May mga bagong kapamilya ka na, Andoy. Ito na matagal mo nang pinapangarap. May simpleng remembrance pala kami ni Alex para sa inyo. Ito yung mga litrato natin, mga masasayang alaala namin kasama kayo. Hindi nyo naman kami gaanong mamimiss kasi nandyan tayong lahat. Maluhaluhang niyakap ni Roxanne si Aling Selly na siyang may-ari ng bahay na tinutuluyan nila. Maging si Andoy ay pigil ang pag-iyak sa pag-alis ng kanyang mga kaibigan. Tumango si Andoy bilang tugon sa sinabi ni Alex at maluhaluhang niyakap ang dalawang kaibigan. Laking pasasalamat nila kay Roxana dahil bukod sa pagiging mahusay na estudyanteng nurse ay mahusay itong mambubuko na siyang nakatulong upang magamit niya ang kasanayan na makipaglaban sa mga aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kina Gisa Nicole at kay Isaac. Kamusta po kayo? Hi Ann Fuentes from Dubai. Hi kay Kobe Bryant. Hi Kobe. Hi Enday Samante from Athens, Greece. Hi kay Susan Manalo. Hi Rosalie Reambonanza. Hi kay Sarah Adamson from Jeddah, Saudi Arabia.
Hi kay Mylene Tumbiga from Saudi Arabia. Alright. May announcement lang po ako. May new channel po akong ginagawa. Ingkong Ikalawang Yugto. Sa December 1 po magsisimula. Sana po tangkilikin din niyo po ito. Marami pong salamat sa inyo and God bless all of you.